Hello po mga kabayan, mga kalingap, mga kabisnes kapapi, ka-Team Daddy Franket, kay Tatay Tekram, shoutout po sa inyong lahat. Magandang buhay po, Annalisa Reality Vlog. Reaction po ko ngayon dito sa community po ni Pinuno Ka Business. Meron po siyang naging live. Nagulat ako, meron palang disgrasyang nangyari. Nung inihatid sila, si Intoy ng mga kagwangs kasama si Papa Dins, pauwi, papuntang Bicol, kay Lanika, kasi si Lanika nag-commute, kasi nakamotor nga lang si Intoy. So, pero bago ko ituloy, maraming salamat po, mga silent viewers, commenters, nagla-like, nagsishare, mga hindi po nag-skip ng ads, maraming salamat po sa suporta ninyo. Shoutout po kay Ma'am Susan Dairo, ayan, Nanay Soledad Belmonte, Ate Ems, shoutout po sa inyong, ayan, sila Ate Ninette, si Ate Marilyn, ni Corsa Miliano Ralph, shoutout po, lagi kayo na rin nakasuporta. Siyempre, ulitin ko mga silent viewers, thank you sa inyo. So ito ho, nagulat ako nung nag-reply na lang ako dun sa live nila Pinuno, hindi ako nakasabay. Kasi nga busy na ako sa trabaho at magkaiba naman yung oras. Nabanggit doon, nagulat ako na si Papa Dins pala nabangga ni Intoy. Tapos may nabanggit na si Pinuno Ka Business na parang muntik na daw. Parang, siyempre disgrasya, ang maiisip mo, muntik na mamatay, parang mga ganun ba. Hindi maiwasan yun. Ganun talaga. May isip natin yun eh. Kaya lang, ang tanong, paano nalaman ni Pinuno Ka Business? Okay? So, pero bago ko ituloy, Pinuno, kumuha po ako ng iyong clip, dito sa video ng iyong live, short lang. And then, ganun din po kay Intoy. Shoutout sa iyo, Intoy, Kagawang Intoy Official. Kinuha ko rin yung, nag-copy ako ng iyong paliwanag kung ano yung nangyari. Kasi, doon sa paliwanag mo, ang tawag dito, mas naliwanagan palalo ako. Kasi puro question mark ako dito sa live nila Pinuno Ka Business. Nagtataka ako, anong nangyari ba talaga? So, dalawang magkasunod na live. Yung pangalawa nila Pinuno doon na nagkausap na doon sila ni Intoy noon. Pero, ang punto ko dito, ang gusto kong bigyan ng opinion at reaksyon kung paano nalaman nila Pinuno Ka Business. Kasi meron pong sinabi si Intoy na meron silang pinag-usapan dito ni Papa Dins. So, para sa resibo po, ilalagay ko na lang sa last part. Siguro kasi may nababasa ko sa comment section. Yung iba kasi hindi tinatapos yung video. Tapusin niyo po para malaman ninyo kung anong nangyaring disgrasya at kung ano yung ginawa ni Intoy at kung ano yung mga sinabi ni Papa Dins. Kasi doon sa live ni Pinuno Ka Business, lumalabas na naglihim nga ito si Intoy. Pero hindi kasi binanggit na meron pala silang usapan. So, ganito yung nangyari. Ito yun, yung pala, nung time na nadisgrasya sila, nabanggit nga ni Intoy sa kanyang video doon na madilim na nga, gabi na, tapos doon sila sa area doon na parang, tawag dito, putol yung daan, si Bay Papaya yung guide, yung ilaw, kasi yung nasira daw yung handle ng kanyang cellphone, kaya hindi siya pinauna yung guide, ilaw, tapos yun na, siyempre nag-aantayan, di ba, pag andar na ng motor niya, hindi daw nakaangat yung gulong. Tapos nung pagpihit na niya, kumbaga, nabigla, siguro naunahan niya si Papa Dins, yun ang nabundol niya, kaya natumba si Papa Dins. Pero wala naman daw, hindi nasugatan si Papa Dins in short. Yung motor lang may nasira. At ngayon, nakiusap si Papa Dins dito kay Intoy na wag na lang ipaalam kaila Mrs. Ka Business, kaila Pinuno Ka Business, kasi mag-aalala, at saka baka mamaya daw, hindi na siya payagan na magmotor. O syempre, ito si Papa Dins, at ito si Intoy, syempre si Papa Dins yun nakiusap. Hindi siya nagsabi kila Pinuno Ka Business. Ang problema ngayon, itong mga kasamahan. Hindi tayo magbabanggit ng pangalan kasi hindi naman natin alam kung sino yung nagsalita doon. Basta yung mga kasamahan. Hindi sila nakatiis. Kumbaga, pinangunahan nila si Papa Dins. Nandoon sila Siguro narinig nila yung sinabi doon ni Papa Dins na huwag niyong ipapaalam, huwag niyong sasabihin na siya na yung bahala magpaalam, siya na yung bahalang magsabi sa mga magulang niya patungkol dun sa nangyari. Kaya lang, parang naiba yung kwento. Kahit naman sino kung magsusumbong ka rin lang, yung totoo na, huwag sobrahan, huwag bawasan, yung sakto. Kasi yun ang, opinion ko to, ito yung nakita kong mali. Kung sino man ang nagsumbong doon, kung sino man ang nagsabi na hindi nakatiis, it's either concerned din sila na ayaw din nila maglihim
Kasi kumbaga nababagabag din yung kumbaga konsensya nila na alam nilang may nangyari kay Papa Dins, kay Intoy, tapos hindi nila sasabihin na nandoon sila. Naintindihan ko yun na siyempre yung konsensya nga, kaya lang dapat inayos ang pagkwento. Sinabi yung totoo. Or bago man nila sabihin, kasi nandoon naman si Papa Dins kasama nila, ipinaalam din muna nila kay Papa Dins, Paps, di mo ba kayang sabihin dito kaila mama mo at kay papa mo yung nangyari? Sa inyo ni Intoy na disgrasya ka, nabundol ka, yung ganon. Oh, doon pa lang may na sila Talagang masasabi ko, sorry for my word, may nagbida-bida. Doon sa, kung sino man, doon sa grupo. Nagbida-bida talaga para sa akin, Para, tingnan nyo, maano mo nyo naman sa sa live ni Pinuno Ka Business, panoorin nyo po. Nandyan din yung nila thumbnail, nilagay ko rin sa thumbnail ko. Ngayon, ang nangyari, naging masama si Intoy. Kasi hindi naman nila sinabi kasi kung sinabi nila yung totoo na sinabi ni Paps na huwag ipaalam sa inyo kasi baka daw hindi niya pagmutorin, siguro hindi yun binanggit. Kaya nakapagsalita ng ganun si Pinuno Ka Business. Siyempre, as magulang, katulad ko, kung ako naman din ang napagkwentuhan ng ganyan, siyempre, yung anak ko, ko siya, anong ginawa? Kumbaga sisisihin ko talaga yung katulad kay Intoy. Di ba? Pero syempre, yun talaga yung unang magiging reaction mo. Pero aalamin mo pa rin dapat kung ano talaga yung katotohanan. Ano ang nangyari? Ang other side, tanungin mo din sana, para ganun ba? Tatanungin din yung yung isa pang involved. Kaya lang, itong mga may yung mga nagbibida-bida dyan. Shout out sa inyo. Peace tayo. Opinion ko to. Kasi kinulangan nyo yung kwento. Kung nagmamalasakit lang din sana kayo kay Papa Dins sa Ka-Business Family, sinabi nyo na yung buong detalyado para hindi nakapagsalita ng ganun si Pinuno Ka Business patungkol kay Intoy. O di ba ngayon yung pangalawang live niya, medyo nagkalma na kasi nag-vlog na si Intoy. Nagpaliwanag siya na pinakinggan niya si Papa Dins kasi kumbaga naninimbang siya Si Papa Dins yun na nakiusap. Tapos ngayon, syempre, si Pinuno Ka Business, si Mrs. Ka Business, alam naman natin yun, sinabi rin ni Intoy doon na kung iba-iba lang, kung hindi lang nakiusap si Papa Dins, nung time na yun mismo, gusto na niyang ipaalam kila Pinuno Ka Business. Pero si Papa Dins man ang nakiusap, kaya nakinig siya. At nagtiwala siya kay Papa Dins na yun nga ang gagawa ng paraan para personal na ipaalam sa kanyang magulang ang mga nangyari. Naging masama lang. Kasi nga, merong may mga umepal. Kung i-epal lang kayo, shoutout sa inyong lahat. Huwag kayong magagalit sa akin dahil kulang kayo. At may mali rin kayong ginawa dito dahil nga, yung hindi nyo ako pagkikipag-communicate, hindi nyo inayos. Ano man ang intention ninyo, ayan, mas lalo tuloy. Ito yung napansin ko, mga ka-business. Sa nangyari ngayon, mas lalo tuloy lumayo yung loob ni Intoy dito sa kanyang mga kasamahan ng mga kagwangs na dati tinuturing niya pa naman mga kapatid. Diba? Real talk po ako, pasensya na kayo. Kahit naman sino, yun talaga ang mararamdaman. Yun talaga. At mayroon pa sila naging issue bago yun, pero hindi ko na lang itatakil yun. Dito lang tayo sa disgrasya na nangyari. So, at least, thankful tayo dahil okay si Papa Dins, pero yung mag-isang buwan na pala yun, na yung lihim na yun. Sabi nga ni Intoy, kung syempre nakiusap na nga sa kanya si Papa Dins, kung siya lang daw, walang makakaalam. Hindi, bahalan, may makaalaman, si Papa Dins ang magsasabi. Hindi yung sa ibang tao, yung mga kasamahan. Ang hirap talaga, Meron talaga yung dapat inisip din talaga muna nila bago nila sinabi yun para maayos. Ayan tuloy na nagkaroon tuloy ng hindi magandang may mga dami dyan, mga negative na naman kay Pinuno Ka Business, dahil syempre nakapagbitaw siya ng hindi magandang salita para kay Intoy. Pero at least kahit papano, nagkausap naman na sila ayon kay Pinuno Ka Business, nagkatawagan, medyo matagal pa nga, pero okay na yon. At least alam na nila Pinuno ang totoong nangyari dahil nagpaliwanag na si Intoy at kinonfirm naman ni Papa Dins na nakiusap talaga siya. Totoo yun. Yung sinabi ni Intoy na
huwag ipaalam sa kanila, sa kanyang mga magulang. Kasi nga nag-aalala na baka nga hindi na siya pagmotorin pa. Hindi naman sinasadya. Hindi naman sinasadya na nangyayari. At saka hindi naman si Papa Dins ang nakabangga or nasagi lang naman siya. Kumbaga, disgrasya, lalo na't gabi. Ba? So, yun na lang ang ating doon na lesson learned. Kung magkukwento lang kayo, mga pabida-bida, ikumpleto nyo na. Yung, sa dami nila, wala man lang nakapagtama doon sa kung ano talaga yung totoong nangyari. Wala man lang nakapagsabi sa kanila na, yun kasi nakiusap si Papa Dins kay Intoy na wag ipaalam sa inyo, ate kuya. Walang nagganon, no? Talagang yun, di ba? Mapapaisip ka din eh. Si Intoy na rin mismo nagsabi na gusto na talagang wala si Intoy sa kanila. O, di ba? So, at least, na yan, okay na yun. Kasi si Intoy, dun sa last part ng video niya, ayaw na rin niya ng mga issue. Gusto niya, tama na yun, wala na daw magpaparinigan. Wala nang magpaparinigan. Yun ang niya, nabanggit niya doon. Sino ba yung mahilig magparinig? Ayoko na mag-drop ng pangalan dahil alam nyo naman na yun. Kaya pista yung lahat, Ako'y nagbibigay lamang ng opinion. So, wala nang kasunod yun. Wala nang mangyayaring kasunod. At ako naman, para kila Intoy at saka kay Nika, ayan, sa kanyang anak, kila Kenzo, pagpipray ko rin sila, na maging maayos ang buhay nila doon sa probinsya, na magsikap na lang sila. Tama si Intoy, kung ano man ang mangyari sa kanila doon, basta magsipag, mapapabuti sila doon sa probinsya. Kasi kahit saan naman tayo ilagay, kung masipag ka, magiging okay ka. Pero kung tatamad-tamad ka, mag-aantay ka na lang ng biyaya, wala talaga, ganun na lang. Diba? So, nasa mga kamay natin, tayo ang namimili ng ating kapalaran. May mga options tayo sa buhay. Ganun mamimili tayo So, it's either bahala na kung mapagod or anuman, maghirap ka man, basta pinili mo yun, tanggapin mo. Pag yumaman ka, edi thankful. Thank you, Lord, diba? Ganun lang naman yun. So, yun lang yun sa akin, sana, sa mga nangyaring na yun, wag nang, sasabi ko tuloy, may mga sip-sip ba dyan sa kabisnes? Nagtatanong lang ako, May nagpapalapad ng papel ba? Huwag kayong ganun, kung meron man. Pantay-pantay lang kayo, pare-parehas lang kayong tinutulungan nila pinuno ka business. At yung mga nandyan ngayon, magsikap kayo. Dahil hindi kayo habang buhay nandyan sa poder ng kabisnes. Mabuti pa sila Intoy, andun na. Nag-uumpisa na silang tumayo sa sarili nilang mga paa. At hindi naman siya nakakalimot sa mga taong tumulong sa kanila. So yun lang yung sa akin. Maraming salamat po. Support po natin sila Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs, Kalinga Prab, Jack Tabea Matubang. Ayan, mga Kalinga Reactors na kasamahan ko, mga Karepa Reactors. And also, Mrs. KB Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family, Ka-Business Official, na mga kasamahan ko po mga reactors. Shoutout sa inyo lahat. So hanggang dito na muna. Panoorin nyo po. Last, nandyan ho yung aking resibo. Pasensya na kayo dun sa live video nila pinuno. Medyo blurred kasi naka-live yun habang nagbibiyahe sila. So ingat po tayong lahat, always. Pray lang po. Sa mga hindi ko na-mention, mag-ingat lang po kayo palagi at magandang buhay. Hanggang dito na muna. To God be the glory. Lang sa akin to tawag nito, questionably sa akin, yung sa parte na Badins, no? Na nagkaroon pala ng disgrasya at ikaw yung involved, ay bilang sana, kasi si Papa Dins hindi nagsalita sa amin matagal. Itong mga ito, nagkasundo sila dahil ang ni Papa Dins sana ay mabigyan ka ng chance na banggitin sa amin kasi mahabang panahon yung lumipas buwan, no? Buwan yung lumipas at medyo mabigat yung nangyari na yun to kasi nalagay pala sa balag ng alanganin yung buhay ng aking anak na sana ay hindi ka pa naman, wala pa naman sa sitwasyon na ganito,
yung paghatid, no? Yung paghatid sa iyo. Tinutukoy ko. Ngayon, patungkol naman dito sa pag-disgrasya. Totoo yun, na disgrasya, nabangga ako si Papa Dins. Bakit hindi ako nagsabi? Kasi, ang nangyari nun, nabangga ako talaga. Totoo yan. Yan, pasensya na kung mahaba yung paliwanag. Kasi gusto ko detalyado. 2 hours na lang ang biyahe. Doon kami sa Milaor. Naga na yun, malapit na sa Naga. Malapit na sa proper. Nasira yung handle ng cellphone ko. Hindi ko na nailalagay yung cellphone ko para makakita ako sa Waze. Hindi ko na nakikita yung Waze. Si Bay Papaya kasi may handle yung cellphone niya. Nailalagay niya yung cellphone niya. So, mag-guide kami. Sabi ko sa kanya, Bay, ikaw na mag-lead ng rides natin. Susunod kami sa iyo. Kasi mahirap naman kung magmumotor ako, hawak-hawak ko yung cellphone. Sabi ko, ikaw na. Ang problema kasi, una-unahan lang konti, hihinto. Yung nag-guide sa amin. Hihinto sa gilid. Ngayon, isang beses, dyan na kami sa Naga. Huminto kami sa gilid. Naputol yung kalsada. So, ang ginawa ko, kasi huminto si Papaya eh. Pag hinto niya, pagdating namin, lumarga din siya. Paglarga niya, unti-unti na kami umaalis. Pero ako nakaparada na kasi nakasunod ako sa kanya eh. Paglargada na dun sa kalsada, dito ako dumaan sa kasi marami ng motor dito eh. Sunod-sunod na sila eh. Dito ako dumaan sa parang rough road. Pag angat ng motor ko, hindi umangat yung unahang gulong. Umislide. Napihit ko yung silinyador. Tapos inangat ko ulit. Pag angat ko, nabangga ako si Papa Dins. Natumba siya. Ako nakontrol ko yung motor. Kasi nahawakan ko yung preno. Yung preno niya kasi hindi niya nahawakan. Kasi syempre bago lang nagmumotor. So, baga nataranta pa. Nung nangyari yon, ewan ko. Kasi alam ko na ikwento na sa iya. Lahat-lahat. Pero sana naman hindi tinugtungan. Pero sa nakikita ako sa live nyo, tugtong. Tapos baliktad. Ang nangyari nun, basag yan side mirror, gas-gas ang pero walang sugat si Papa Dins. Kasi natumba yung motor eh. Nag-slide. Ang ginawa ko nun, ang ginawa namin kasi ako, lutang na ako eh. Ang ginawa namin nun, kaya inaabot kami ng gabi. Inaabot kami ng alas 8 ng gabi. Naganap kami ng motor shop na may flarings, may side mirror. Kasi ayaw ni Papa Dins siya. Ayaw ni Papa Dins malaman nyo. Ayaw niya malaman nyo. Yun yung totoo. Nag-ikot kami sa Naga, naghanap kami ng flarings, ng motor. Para pag bumalik dyan, okay yung motor. Hindi nyo sabihin na disgrasya or anong nangyari. Wala kayong isipin na ganun. Ngayon patungkol dyan sa kung bakit hindi ko sinabi. Kasi yan ang lumalabas eh. Binigyan lang daw ako ng panahon para magsalita pero hindi ako nagsalita. Ganito nangyari nun. Nung wala na kaming nahahanap na flarings, wala na kaming nahahanap, gabi na. Ang sabi ko sa kanya kasi nakatulala lang ako dun sa gilid. Sabi niya, ano iniisip mo, Toy? Mangyak-ngyak ako nun. Baka, ang sabi ko nun, Paps, pag nalaman to ni Kuya, yari tayo. Sabi ko, totoo yan niya. Totoo yan. Pag nalaman to ni Kuya, yari tayo. Ano sabi sa akin ni Papa Dins?
hindi pwede malaman nila kuya. Sabi ko walang sikreto na hindi nabubulgar. Sabi niya, ako na bahala dun Toy. Basta ang importante walang magsasabi. Sabi ko, bakit? Hindi na ako pagmumotorin nun. Gusto ko pa mag-rides. Yun ang sabi niya. Yun ang sabi mo, Paps. Pero wala kang sinabi sa akin na binigyan mo ako ng panahon para magsabi. Huwag niyo akong baliktarin.